Nakakaramdam ka ng depresyon sa panahon ng pagbubuntis, narito ang 10 bagay na dapat mong subukan. Ang depresyon sa panahon ng pagbubuntis ay kilala bilang antepartum o antenatal depression. Ilan sa mga karaniwang termino para dito ay prenatal depression at perinatal depression. Karamihan sa atin ay alam na ang tungkol sa postpartum depression at ngayon, mas bukas na ang mundo sa pakikipag-usap tungkol dito. Ang totoo, maraming ina na nagdadalang tao ang nagdurusa ng tahimik sa ilalim ng pregnancy depression. 14 to 23% ng mga babaeng nagdadalang tao ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng depresyon. Ito ay mula sa The American Congress of Obstetricians and Gynecologists. Ang mga nagdadalang tao ay dumadaan dito, ngunit ang depresyon sa panahon ng pagbubuntis ay isang bagay na hindi madalas pinag-uusapan. Ito ay nagdudulot sa atin ng pangit na pakiramdam dahil hindi tayo masaya. Ang depresyon ay isang uri ng kondisyon ng damdamin na sanhi ng kemikal sa utak. Ito ay hindi kagustuhan na maikot at mabura. Ito ay isang hindi balanseng hormones na maaaring magdulot sa iyo ng pangit na pakiramdam. Pag-aalala, takot, nerbiyos at kahit galit. Palaging kausapin ang iyong OB o doktor or midwife tungkol sa nararamdaman mo. Ano ang mga sintomas ng depresyon sa panahon ng pagbubuntis? Pagkawala ng interes sa mga bagay na karaniwang ine-enjoy mo. Hindi makatulog. Hindi makakilala ng totoong pangarap mula sa realidad. Pagtulog ng labis. Madalas na pag-aalala tungkol sa iyong sanggol. Madalas na pag-aalala tungkol sa iyong sarili o kung paano ka maging isang ina. Walang ganang kumain. Pakiramdam na saktan ng iyong sarili. Ano ang nagiging sanhi ng depresyon sa panahon ng pagbubuntis? Maaari nating sabihin na ito ay dahil sa hormones. Financial stability, stress, domestic violence, abuse of any kind, family issues, and marriage issues. Ang iyong sanggol sa sinapupunan ay maaaring maramdaman ang mga hormone na dumaraan sa iyong katawan patungo sa kanilang katawan. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasistress o nag-aalala, lumilikha ang iyong katawan ng ilang hormone na dumadaan patungo kay baby. Maaring ito ay magdulot ng pang-distress sa iyong sanggol, kaya't panatilihin ang masasayang iniisip at subukang gawin ang mga bagay na makakatulong sa iyo na mag-relax. Kung ikaw ay malungkot sa panahon ng pagbubuntis o mayroong nararamdamang depresyon, maaari itong mapagaan ng ilang simpleng gawain na ito upang mapabuti ang iyong pangkalahatang disposisyon. Kausapin ang iyong partner o pamilya. Mahalaga ang suporta mula sa iyong mga mahal sa buhay. Maghanap ng suporta, makipag-usap sa mga kaibigan o ibang babaeng nagdadalang tao rin na maaaring nararanasan rin ang iyong pinagdaraanan. Sumali sa mga support groups. Mayroong mga online at lokal na grupo ng suporta para sa mga nagdadalang tao. Pagpaplano ng tamang nutrisyon. Kumuha ng sariwang prutas, gulay at iba pang masusustansyang pagkain. Regular na ehersisyo. Ang ligtas na ehersisyo ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng damdamin ng depresyon. Pagpaplano ng tamang tulog. Siguruhing nakakakilos ng maayos ang iyong katawan sa araw at magkaroon ng maayos na oras ng pagtulog sa gabi. Paggamit ng relaxation techniques. Subukan ang yoga, meditation o deep breathing exercises. Gawing productive ang araw. Maglaan ng oras para sa mga bagay na ikaw ay natutuwa at magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Expressive writing. Sumulat ng iyong mga nararamdaman at iniisip. Ito'y maaaring maging outlet ng iyong emosyon. Konsultahin ang iyong healthcare provider. Huwag mag-atubiling makipag-usap sa iyong doktor o tagapag-alaga ng kalusugan para sa agarang tulong at suporta. Mahalaga na higitan natin ang stigma ng depresyon sa panahon ng pagbubuntis at hanapin ang mga paraan na makakatulong sa ating kalusugan.